is good. All the time. And all the time. God is good. God is good. So, kamusta po ang ating isang linggong nakaraan? Kamusta po ang ating trabaho? God. Ito, sinisipo. Yung mga tumanggap na blessing, sahod, bonus, Ang init niya boss, grabe si Barnett. incentive. Praise God. May sakit sa paa. May sakit sa paa. Okay. May bago tayo ngayon, no? Si Brother Alan. May dalawa na alam natin. Alan natin. Kuya Alan. Dalawa ng alam. Kuya Bicolano. Dalawa ng mic. Yes, God. Dalawang mic, dalawang alam. Dalawang Mike, dalawang Alan. Praise ang Panginoon. Sino naging Mike? Parehas. Bro, Budi. Bro Budi. Kuya Budi. Praise God. Praise ang Bago Panginoon pati, sa yung buhay mga lang. Budi, no? At sila, sila sister, invited nila Mike. Dave, no? Pangalawang natin yun na po dito, no? Pangatlo ba o pangalawang? Opo, sila Si ate. ate isa pangatlo. Dati na yan sila ate. Sila. Naghugas pa nga mga yan eh. Ikaw ba nagugas sa plato? Muna natin nalugas sa plato. Ikaw hinahanap mo na sa kusina pala. Sabi nga doon sa pinag-aralan namin kanina, no? Kailangan ng manggagawa sa ugasan, manggagawa sa church, no? Kita mo sila kumilos sila, naghugas agad ng plato. So, ako na naman po ang gagamitin, mga kapatid, ang Kuya Eli ninyo, no? 55 years old na, at meron ng maraming apo. Yun po, alin na ang apo ko, no? At meron akong 7 anak, no? Kung malalaki na sila. Yung mga tapos na, yung mga trabaho. 2 na lang po yung nag-aaral, kaya nandito pa ako. May 2 pa akong pinag-aaral. So, at yun din ang plano ng Panginoon, no? Ginagamit pa ng Panginoon ang inyong lingkod, kaya nandito pa rin. May plano pa si Lord sa bahay pa ng bagay ito. Okay? Uli ng Panginoon. Ang ating topic ay, ayan, healing and deliverance. Yung kaninang Bible exhort ni Kuya Jeffoy, si Jeffoy. Halos karugtong ito nung hindi kami nag-usap niya, pero nagkarugtong yung kanila, yung message niya kanina, at saka yung message ngayon, yung Bible exhort. So, samahin mo muna po ako sa wikling panalangin. Hallelujah. Muli, Panginoon, nandito na naman po ako, Panginoon, sa iyong harapan, Panginoon. Makasalanan po ako. Isa lang po akong basahan sa iyong harapan, Panginoon. Wala po akong hindi po akong karapat-dapat, Panginoon. Pero sa biyaya, sa iyong pag-ibig, sa iyong banal na Espiritu, ako yung ginagamit ng Panginoon bilang mensahero ng Panginoon. Wala po akong kakayanan, Panginoon. Mahina po ako. Wala po ako sapat na pinag-aralan. Ikaw, Panginoon, ang magliwanag sa bawat puso ng aking mga kapatid. Itago mo na ako sa iyong likuran. Nawa ang salita mo, Panginoon, ay magliwanag sa kanilang puso. Maunawaan nila, Panginoon. Ano man yung mga pagkakamali, Panginoon, sa grammar o sa anumang pananalita, Panginoon. Ikaw magpaunawa sa kanila, Panginoon. Ito po ang aking samod na langit sa pangalan ng Ama, ng Anak at pakipisan ng Banal na Espiritu. Amen. Ayan. Ayan yung topic natin. Wala yung natin, remote. Wala na, no? Malinok. Saan yung baba? Wala ni sila. Okay. Healing and deliverance. Ayan. Ano po ba itong healing and deliverance? Bakit ba ito yung naging topic? Bakit ito yung napili ng ating church, no? Ng ating simbahan? Naging topic sa iglesia ko ngayong month. Ang healing and deliverance, mga kapatid, ito po ay ministeryo ng pagpapagaling at pagpapalaya. No? Bakit po ministeryo ito ng pagpapagaling at pagpapalaya? Kasi po, sa panahon ngayon, ang sanlibutan ay punong-puno na ng kasalanan. Amen? Ang demonyo ay gumagana at patuloy na ginagamit ang sanlibutan. Lalong-lalo na yung ating hawak, yung cellphone. No? Yung
binuksan natin ang cellphone, marami pong lalabas yan. No? At pag hindi po tayo Kristiyano, maaaring mapunta po tayo sa ibang panuri. Diba? Maaaring mapunta sa tinatawag na sugal. May sugal po sa cellphone, di ba? Scatter ka tawag doon? Meron ba? Oh, meron. May sugal dyan. May sabon din, no? So, kaya ito po ang napili ng Panginoon sa araw na ito. Ang pagpapagaling po, ang ministeryo po ng pagpapagaling at pagpapalaya ay isang gawaing nakabatay sa pananampalataya sa ating Panginoong Hesus. Amen? Ito ay spiritual na pagkilos sa bawat isa. Amen mga kapatid? Okay. Okay, yan po ang kahulugan ng healing and deliverance. Amen? Lahat po tayo ay gagamitin ng Panginoon. Amen? Amen. Kung tayo po ay nasa ministeryo ng pagpapalaya at patuloy na pag-ibig sa Diyos. Amen? Okay. Scripture. Mahaba po yung ating scripture. Ayan, no? Sa Mark 5, 1 hanggang 20. Ayan. Kukwento ko na lang po sa inyo. Mahaba po yan. Eh. No? Linaw. Linaw. Well, yung kwento po yan, karugtong po yan ng exhorter ng ating kapatid na Jeboy, no? Hindi po kami nag-usap niya, pero yung banal na espiritu pinagtugma yung mensahe ngayon, no? Diyan po sa kwento na yan, sa Mark, no? Diyan, ang Panginoong Hesus, nung siya ay nag-umpisa ng mangaral, no? At magbigay ng mga miracle, siya po ay patuloy na nangaral hanggang sa tumawid po siya sa kabilang ibayo, no? Doon sa lugar ng Gadareno, no? At pagtawid niya doon, mga kapatid, buksan niyo po yung mga Bible niyo para makita niyo, no? Masundan niyo sa Mark chapter 5 verse 1 hanggang 20. Okay, pagtawid niya doon, agad siyang sinalubong o agad siyang nakita o nasa sinalubong ng inaalihan ng masamang espiritu o ng demonyo. No? At nung nakita siya si Jesus Christ, nagtatakbo siya. Sinalubong niya si Jesus Christ. Tapos sinabi niya, anong pakialam ko sa iyo, anak ng kataas-taasan? Anong pakialam ko sa iyo? Nangangatag, natatakot, pero matapang pa rin. Ganun ang demonyo. No? Sinalubong siya. Anong pakialam ko sa iyo? Sabi niya, yung sa verse niyo, no? Ngayon, tinanong siya ni Jesus Christ, anong pangalan mo? Ang sagot ng demonyo, pulutong ang pangalan ko. So, ibig sabihin, marami sila. No? Sa isang tao lang, napakarami nila. Pulutong. No? Pulutong ang pangalan ko, sabi niya gano'n. Tapos, alam nung demonyo na siya ay paparusahan ng ating Panginoon. No? Kaya anong ginawa ng ating Panginoon? Anong ginawa ng demonyo? Doon sa tao na sinasapihan. No? Anong ginawa ni Jesus Christ doon sa tao na sinasapihan? Anong ginawa niya? Okay? Kasi pinaplano ng Panginoon na siya'y parusahan. Ngunit itong demonyo nasa isip din niya na siya'y paparusahan. Kaya ang sabi niya, papasukin mo na lang kami sa kawan ng mga baboy. No? Kasi doon sa lugar na yon, mayroong mga nag-aalaga ng baboy. Kawan, dami ng baboy. Papasukin na lang daw sila doon. Pero, isa lang yung kausap ni Jesus Christ doon. Pero ang dami nung nakapasok na demonyo doon sa tao. No? At yun ang ginawa ni Jesus Christ, pinapasok yung mga demonyo doon sa mga baboy at yung mga baboy nagtakbuhan hanggang sa nahulog doon sa bangin hanggang sa dagat namatay. So anong naging reaksyon naman ng mga tao doon o yung may-ari ng mga baboy? Anong naging reaksyon kay Jesus Christ? Ano sabi?
Lumayas ka rito, salamangkero, sabi niya gano'n, lumayas ka dito. Magician, salamangkero, sabi niya gano'n. No? So, inano pa, nagalit pa yung mga tao doon kay Jesus Christ. No? Pero itong inalisan ng demonyo, siya ay nagpakumbaba. No? Nanahimik, nagpakumbaba. Nagsisi. At sa pagpapatuloy, ano yung sabi doon? Nung si Jesus Christ ay umalis na, anong sabi nung sinasabihan ng demonyo? Isama mo ko, sabi niya gano'n. Isama mo ko. Sama niyo po ako, Panginoon. Gano'n ang sabi ng Panginoon, umayo ka, ipamalita mo ang ginawa sa iyo ng Diyos. Amen? Amen. Puri ng Panginoon sa kwento. So, ngayon mga kapatid, no, ano ba yung patututunan natin dyan sa kwento niya? Okay? Sabi dito sa ating objective, no? O yung title muna, ayan, God's Word is healing and freedom from all evil. Amen? Ang salita daw ng Diyos ay nagpapagaling at nagpapalaya sa mga may sakit na kagagawa ng demonyo. Amen? Okay. Layunin. Ano ba yung layunin ng mensahe? Sa Jeremiah chapter 17 verse 14. Ayan. Basa mga kapatid. Hail me, O Lord, and I shall be healed. Save me, and I shall be saved. For thou art my praise. Amen. Amen mga kapatid. Yan yung ating napili na objective o layunin ng mensahe. Bakit ito po yung napili natin? Sabi niya, iyong ang pagalingin ako, O Panginoon, at gagaling ako. Iyong iligtas ako at maliligtas ako sapagkat ikaw ang aking pagpupurihan. Amen? Bakit yan? Bakit yan po yung napili natin? Kasi po, ang tao, kinakailangan natin ang paglapit sa Panginoon. Amen? Kaya po yun ang napili natin sa ating mensahe o sa ating layunin ng mensahe. No? Tinuturuan tayo ng salita ng Diyos na ito ay spiritual na pagpapanumbalik sa Diyos sa pagpapagaling sa sakit, sa kasalanan, at kalinisan. Amen? So, tinuturuan tayo ng verse na yan, no? Na tayo manumbalik sa Diyos. Amen? Manalangin tayo sa Kanya. Humingi tayo ng kalinisan sa ating mga kasalanan. Amen? Dahil, tulad nga na sinabi ko sa inyo kanina, ang masamang espiritu ay naganap na sa buong mundo. No? Nakikita naman natin yung mga digmaan na nangyayari, kaguluhan, away ng mga magkapatid, nagpapatayan, away ng mga magulang sa anak nag-aaway. So nakita natin yung karumihan o kipagilos ng demonyo sa sanlibutan. Amen mga kapatid? Amen. Okay. Okay. Sa introduction natin, ano naman yung ginamit ko sa introduction? Verse, ayan. Sabi niya, basa mo uli mga kapatid. There shall not be found among you anyone that make his son or his daughter to pass through the fire, or that use divination, or an observer of times, or an enchanter, or a witch. Parang tatlo lang natin ang dirinig kong bumabasa. Ulit. Sabay-sabay lakasan natin mga kapatid. Lahat ba? Lahat? Oh, na. 1, 2, 3, go! There shall be found among you anyone that make his son or his daughter to pass through the fire, that use divination, or an observer of times,
or an enchanted, or a witch. Amen. Ito po ay pinamagatan ko ang ating introduction. Pinamagatan ko po ito na matakot at umiwas sa demonyo. Yan. Be afraid and avoid the evil. Amen? Matakot at umiwas sa demonyo. Bakit po? Marami po sa ngayon ang minsan yung mga walang pagkakilala sa Panginoon, nagtatanong sila sa kanilang sarili. No? Minsan ay tatanong nila sa kanilang sarili, may demonyo ba? May kasamang espiritu ba? Lalo na yung mga kriminal, no? Yung mga halangang kaluluwa, yung mga magnanakaw sa gobyerno, di ba? Magnanakaw, no? Nanakabarong, no? May demonyo ba? Yan, minsan nagtatanong sila no? Wala na bang pag-asang mabago ang sinasapian ng demonyo? Wala na bang pag-asang mabago ang mga tiwali? No? Ganyan? Okay. Paano mapapagaling ang sinasabihan ng demonyo? Maaaring tanong din yan. Ano ang dapat na salubin natin? O ano daw ang dapat nating salubin sa mga tinatawag na espiritista? No? Mangkukulam. No? Ano ba yung mga espiritista? Manggagamot. O yung mga albularyo. No? O, tapos yung mangkukulam. Tapos ano pa? Babarang. May kulam. Yun yung barang na yun Ano daw yung magiging salubin natin doon? Kasi yung iba na mga hindi pa mananampalataya, naniniwala po talaga sila sa ganun. Sumasampalataya sila sa ganun. No? Although totoo talaga na mayroong ganun. Pero tayo, na mga Kristiyano, may makapangyarihan tayo Taglan natin yung kapangyarihan ng Panginoong Hesus dahil tinanggap na natin ang Panginoon. Kaya wala silang kaya na tayo ay pabagsakin. Amen? Amen. Wala silang kaya na tayo pasukin ng mga magkukulam na yan, ng mga magbabarang na yan. Amen, mga kapatid? Amen. Okay. Kaya dito sa introduction natin, kinakailangan po natin na tayo ay huwag makiayon sa mga ganung gawain. Amen? Bilang Kristiyano. Amen, mga kapatid? Huwag tayo yun, number one, yung mga Kristiyano na nagpapahula pa. Magpadala. Oo, nagpupunta doon sa mga manguhula. Kristiyano na yung iba, no? Pupunta doon na sino kaya ang mapapangasawa ko? Taga-saan kaya siya? Di ba? Sino kaya ang pangasawa ko? Taga-saan kaya siya? Bicolano kaya yun? Binata kaya siya? May mga ganun, di ba? Pupunta sa mga manguhula. No? So hindi natin kailangan yung gano'n. Amen? Ang kailangan natin ay panalangin. Kaya dyan po sa introduction natin, hindi po natin kailangan ang tayo ay pumupunta sa mga panghula, espiritista, manggagamot o kung ano. Amen? Isa lang ang ating kailangan, ang Panginoon Jesus. Amen? Okay. Punta na tayo sa main topic natin. Ayan. Ang ating verse, sabi diyan, the truth of Satan, power over possess people. Amen? Ayan. Yun daw, sabi diyan, ang katotohanan ng kapangyarihan ni Satanas sa mga taong sinasabihan nito. Yan. Ang katotohanan daw ng kapangyarihan ni Satanas sa mga taong sinasabihan nito. Ano ba yung nakikita nating katotohanan ng kapangyarihan ni Satanas sa mga taong sinasabihan? Marami tayong nakikita, no? Katulad nung ating verse, nung sa sinabihan ng masamang espiritu, no? Ano yung mga nakita natin doon?
Ano yung mga mababasa natin doon sa tao na yun? No? Mababasa natin doon, may higit na karaniwang lakas o nagpapakita ng kapangyarihan ni Satanas. No? And sa verse 4, tingnan nyo yung verse 4. No? Hindi ko na babasahin para mabilis. No? Mabilis, may lakas na nagpapakita ng kapangyarihan ni Satanas. No? So, yan ang isang makikita natin sa sinasapian ng masamang espiritu. May lakas, no? Kaya tingnan natin yung mga nasa posisyon. May mga power sila, di ba? May lakas sila. Di ba? Sinasapian naman, sapian ng ano yan, kita mo, nauubos na yung ating mga binabayad na buwis. Kasi may lakas sila, no? May power. Sinasapian sila ng kapangyarihan ng pera. Amen? So, sorry po sa mga nasasalita ko, sorry to say no. Pero kung ating titignan yung laman ng balita araw-araw, parang nakakalungkot talaga sa ating bansa. Tayo, naghihirap tayo dito, no? Naghihirap tayo dito para sa ating pamilya. Mas lalong pinahirapan naman tayo. So, hindi... Okay. Nakakasama lang ng loob. Pero sa ating mga Kristiyano, kailangan natin panalangin na lang. Kasi nga, sabi nga dito, may higit na karaniwang lakas. May mga lakas kasi yung mga demonyo. No? Katulad nung sinasabihan ng demonyo, may lakas siya eh. Kaya lahat nagagawa niya. No? At ito na yung mga laan dyan. Okay? So ito pa, gumagala araw at gabi. Gumagala araw at gabi. Nag-iisa, walang katutunguhan. Sa verse 3, no? Yung sinasabihan daw ng masamang espiritu ay gumagala daw araw at gabi. Ano ba ibig sabihin nito sa ating buhay? No? Hindi mapakali sa bahay. No? Yung sinasabihan ng masamang espiritu, walang pagkakilala sa Panginoon, hindi mapakali sa bahay. Amen? Gusto niya lagi siyang pupunta doon. Saan? Sa party-party. No? Sa Tagay-Tagayan, sa Bungan. Tagay-Tagayan ng Sadiki. Alam niyo mga kapatid, no, nung bago pa ako dito, although nakakilala na ako sa Pilipinas, Kristiyano na ako nung dumating dito. Pero hindi pa ako ganun talaga na lagi nagsisimba. Hindi. Pag gusto ko lang, punta ako sa church. Ganun lang. Ang problema, yung mga nakasama ko dyan sa Iceland, mga ex-abroad na maraming kakilala dito. Nayaya nila ako dyan sa balat, dun sa Forbes, sa taas, no? Nagiinuman kami dyan, sa dito yung iniinom namin. Dun sa rooftop. No? So, ganyan kumilos si Satanas sa buhay natin. Sa buhay ng mga tao na wala pang pagkakilala sa Panginoon. Amen? Hindi mapakali araw at gabi. Okay? Pangatlo, naguhumiyaw. No? Naguhumiyaw daw sa mga libingan at kabundukan. Ano naman ibig sabihin nito sa atin? Kung mabasahin natin yung verse. Naguhumiyaw. Ano ba ito? Naguhumiyaw sa? Naguhumiyaw sa? Kabundukan. Ano ba yung kabundukan sa buhay natin? Yung mga problema. Diba? Mga problema. Yung mga... Dumadaing. Oo, mga dumadaing. No? Yung mga problema natin. Naguhumiyaw tayo kasi wala tayong pagkakilala sa Panginoon eh. Instead na manalangin tayo sa Panginoon, instead na tumawag tayo sa Panginoon, ang problema natin, isinisigaw natin kanino? Kay kumpare. Kay? Tropa, kay kumare. Diba? Pare, ang tao dyan, tagay-tagay tayo. Hindi ako pinadala niya. Misis, hindi nagpadala sa akin. Punta ako dyan ha. Ganyan ang nangyayari kapag sinasapian ng demonyo. Amen? Amen mga kapatid? So mag-ingat po tayo, no? Kaya mas mabuti na ang ating mga mahal sa buhay ay palagi natin kausapin patungkol sa ating Panginoon. Amen? Lagi tayong manalangin para sa kanila. Lagi natin bigyan ng mga verse patungkol sa Panginoon ng ating mga mahal sa buhay.
para hindi mapasok ng kaaway. Amen? Para ma-delay man ang inyong sahod, hindi siya tatawag doon kay ano, no? Kay Bombay. Okay. Ano ba? Sinusugatan ng sarili, naghahayag ng laban sa sariling puso na ang nagiging bunga ay pagsira sa sarili. Amen. Itong sinasabihan ng masamang demonyo, sinusugatan daw yung sarili. So ano ba yung ibig sabihin nito sa ating buhay? Sinusugatan ng sarili. Amen? Hindi sila makaiwas, no? Hindi sila makaiwas sa mga bisyo. Amen? At alam naman natin na mga bisyo na yan ang makasisira sa ating sarili. Amen? Amen. Droga, alak, ano pa? Sugal. Amen? Pambababae, panglalalaki, di ba? Lahat yan ay makasisira sa ating buhay. Amen? Masusugatan ng ating sarili. Amen? Totoo nga naman, bakit? Kapag hindi ka umiwas sa bisyo, saan ka patutungo? Saan tayo patutungo? Diba? At ang patutungo sa inyo, mga kapatid, dati sinabi ko na sa inyo, di ba? Meron akong mga pamangkin, no? Na mas bata sila sa akin, no? Pero pag umuwi ako, pag tinignan ko sila, parang napakatanda na nila. Totoo po yun. Bata sila sa akin, mga pamangkin ko po. Bata sila sa akin. Pero nung umuwi ako, pag nakikita ko sila, tumatawag sila ng tito sa akin. Pero ang tatanda nilang tignan. Bakit po? Kasi po sa bisyo. Amen? Sinusugatan nila ang kanilang sarili sa bisyo. Amen? Marami akong mga kaibigan na mga manginginom, no? Mga nagkamatay sila dahil sa bisyo. Amen? Sa alak, no? Nagkamatay sila, naubos sila. Kung ano-anong klase kinamatay nila. May namatay meron akong kainuman na yung kumpare ko, si Paring Gia, pag nalalasing, pag umuulan, alam niyo yung bagsakan ng tubig? Yung pagka may alulod, tapos may babagsak ng tubig, di ba? Doon siya natutulog. Kasi pag lasing siya, gusto niya, doon siya natutulog. Oo. Namatay. No? Meron akong kaibigan na kapag natutulog, yung paa niya, meron yung kanyang paa na andun sa ibabaw ng sopa, yung kanyang ulo nandun sa ilalim ng sopa. No? Paglasing. Baliktad, yung paa niya nandun sa yung puwit niya nandun sa sopa, sa ilalim. Yung kanyang ulo nandun naman sa ilalim. No? So namatay din. Bakit po? Inatake. Nagputulan ng agad dito sa ulo. Merong nabangga. So, kapag hindi tayo umiwas sa gawa ng kaaway, sa gawa ng masamang espiritu, sa gawa ng demonyo, yun po ang ating patutunguhan. Puri ng Panginoon, nandito tayo, nagpupuri sa Panginoon, sumasamba sa Panginoon, palakpakan mo ang iyong kapatid. Okay. Next na tayo. Ito yung second point natin. The truth of God's power over people who worship and obey His will. Amen? Ang katotohanan ng kapangyarihan ng Diyos sa mga taong sumasamba at sumusunod sa Kanyang kalooban. Amen? So nakita natin kanina ang kapangyarihan ng demonyo sa isang tao. Di ba? Maraming nangyari. Di ba? Amen mga kapatid? May sumisigaw, may kung ano, sinusugatan ng sarili. Di ba? Dito naman ngayon, ipinakikita sa verse na ito
ang kapangyarihan ng Diyos. No? Kapag tayo ay sumamba sa Kanya at nagpuri sa Kanya at tinanggap natin siya bilang tagapagligtas. Ano yung kapangyarihan ng Diyos? Ayan. Galatians 5:22. Basa mga kapatid. But I say unto you, that whosoever is angry with his brother without a cause shall be in danger of the judgment. Amen. And whosoever shall say to his brother, Raka, shall be in danger of the council. But whosoever shall say, Go fool, shall be in danger of the hill. Amen. Amen mga kapatid. So, ang kapangyarihan ng Diyos mga kapatid ay may patutunguhan sa ating buhay. Amen? Una, mayroon tayong tinatawag na gabay ng banal na Espiritu. Amen? Amen mga kapatid? Amen. May gabay tayo ng banal na Espiritu. Tinutulungan tayo ng banal na Espiritu na tayo ay umiwas sa mga gawang masama. Amen? Amen. Gawang demonyo. Amen? Ito ang wala sa sinasabihan ng masamang demonyo kaysa sa may Diyos sa puso. Amen? Okay. Pangalawa, ano yon? May, sabi dito, may kagalakan sa sarili at pag-asa sa buhay. Amen? Meron tayong kagalakan sa sarili at pag-asa sa buhay. Pang-apat, mapagpakumbaba at may kalmadong puso. Amen? Amen. Amen, mga kapatid? Tingnan nyo yung mga kapatid mo, mapagpakumbaba at makalmadong puso. Ang mga karami. Si Kuya po yan, Boy Calvi. Sabi mo sa kapatid mo, kalma ka lang, kapatid. May nakalala. Kalma ka lang, kapatid. Totoo yung mga kapatid, no? Yung talapakan natin yung mga taga-Petrovin, yung mga taga-hospital, yung mga nurse, no? Yung mga nurse, pag dumating ang pasyente, kala ko sila may-ari ng hospital, di ba? Yala, sura, yala. Sisigawan ka kung ano-anong sasabihin sa'yo, may nagmumura pa dyan, di ba? Meron nagsasabi pa ng ambagan mo, mukmapi, ginaganon ka pa, di ba? Di ba? Ngayon, kung wala ka sa Panginoon, ano kayang gagawin mo? Baka sabunutan mo yun, di ba? Baka sabihin mo, sana matisod to, sana matumba to sa upuan, di ba? May mga ganon, di ba? Yung mga taga-Petrovin, pag dumating yung kanilang customer, mga sasakyan, yala, sura, yala, puko, oil, dahil, yala, sura, di ba? Mga ganon. Ikaw, may kalmado kang puso, di ba? Meron kang Diyos sa iyong puso, wala sa yung demonyo, no? Kalmado ka, laylo ka lang. Okay, boss, okay, sir, ganun lang, okay. Tayo, amo, di ba? Ganun lang, di ba? Kung wala ka sa Panginoon at nandun ka sa kapangyarihan ng demonyo, ano kayong gagawin mo? Baka maya-maya, yung hindi mo, baka maya-maya, instead na langis yung nilagay mo, baka nilagay mo, baka naman, kaya naman, baka hindi mo na pinagtan ng langis, no? So, kunin natin ang Panginoon, ang mga Kristiyano na nasa mga civil service, no? Yun sa mga tao na nagtatrabaho, no? Yung mga taga-restaurant, ganyan din, no? May mga nakasama akong sa restaurant na waiter. Dati, dyan sa Iceland, mayroon na nakasama dyan. Yung nga lang, talagang umalis. Kasi nga bakit? Sinasabihan ng hindi magandang espiritu, no? Kaya siya umalis. So anong nangyari dun sa kabayan? Dun sa waiter? Eh di siya lahat ang nagano nung na yun. Order. Kampo. So, yan ang problema kapag merong demonyo sa puso. No? Kapag wala ang Panginoon sa puso. Amen mga kapatid? Okay. Luslusan lang natin. Okay?
Pang-tatlong point natin. Ano yung pang-tatlong point natin? Sabi diyan, Step ang mga hakbang ng mga taong pinagaling at pinalaya ng Diyos. Ayan, mga hakbang daw. Ayan. Ah, um, the step people healed and prayed by God. Okay. Yun yung verse natin. Mark 5:34 at John 8:32. Ayan, mababasa na po natin yung dyan. Sabi dito, mga kapatid, ano ba yung mga hakbang ng mga taong pinagaling na ng Panginoon o ng Diyos? Ano ba yung mga hakbang? Mayroon siyang matatag na paniniwala sa Diyos. Amen? Matatag na ang ating paniniwala sa Diyos kasi pinagaling tayo katulad nung demonyo na pinagaling. No? Naging matatag yung kanyang pananampalataya doon sa Panginoon. Gusto nga niya sumama nung paalis na yung Panginoon, gusto niya sumama. Di ba? Naging matatag na siya. Amen? Kaya tayong mga pinagaling na, pinalaya na sa mga bisyo, sa mga sugal, sa lahat ng mga gawang sanglibutan, tayo po ay may matatag ng paniniwala sa Diyos. Amen? Sabi mo sa katabi mo, may matatag ka ng paniniwala sa Diyos. matatag ka lang. So, pangalawa, may pagsuko sa sarili sa Diyos. May pagsuko sa sarili sa Diyos. Sa verse, John chapter 1, verse 12, may pagsuko sa sarili sa Diyos. Ano ba ibig sabihin ng pagsuko sa sarili sa Diyos? Surrender. Pag-surrender. Amen? Pagsuko sa sarili. Amen? Pag nakagawa ng kasalanan, kahit konti lang, kahit nakapagmura ng konti lang, nakasakit, sinusuko agad sa Diyos. No? Mihingi agad ng tawad. Amen? Yan. O, pangatlo, may pag-ugali sa buhay na bunga ng pagsuko. Amen? Yan yung mga hakbang ng mga taong pinagalingan ng Panginoon. May pag-ugali sa buhay sa bunga ng pagsuko sa kay Kristo. Ano ba yung bunga ng pagsuko natin sa Panginoon? Ano ba? Ang bunga ng pagsuko natin sa Panginoon ay katulad ng mga binanggit ko kanina. May mapagpakumbabang puso, no? May pag-ibig, yung fruit of the Holy Spirit, nasa atin na yun. Ano yung mga nandun? God, love, number 1, love, peace, patience, ano pa? Self-control. Self-control. Nasa atin na po yun. Amen? Taglay na natin yun kasi pinagaling na tayo ng Panginoon. Amen? Bakit nauna yung love? Kasi po, hindi po natin may apply lahat ng mga nandun, yung patience, yung self-control, hindi po natin ma-apply yung kapag wala tayong love. Amen? Kaya nauna doon sa fruit of the Holy Spirit ang tinatawag na love. Amen mga kapatid? Amen. Okay. So meron tayong control. Meron na tayong bunga ng pagsuko. Iyan yung mga bunga ng pagsuko natin sa Panginoon. Amen? And last, ayan. Sabi niyan, don't ignore God's power and love for us. Amen? Huwag natin daw baliwalain ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Amen? Amen. Huwag natin baliwalain. Sabi dito, ang mga pagbabagong ganap sa taong pinagaling. Sa verse 15, ano daw yung mga pagbabagong ganap na sa taong pinagaling? Okay. Sabi dito, naging matino ang kanya pag-iisip. Amen? Naging matino ang pag-iisip. Sa verse 15, ayan, verse 15, basahin niyo yung 15. Ayan, naging matino ang kanyang pag-iisip. Amen? Nakilala niya ng gusto ang Panginoon. Sa pangalawa natin,
So, ito yung pangalawa natin, yung binaliwala nila yung kapangyarihan ng Diyos sa verse 17, no? Pinalayas nila si Jesus Christ. Sabi niya, umalis ka rito sa lamanggero, umalis ka dito. Sabi niya gano'n, no? So, binaliwala niya yung kapangyarihan ng Diyos. Amen? Pinalayas nila ang Panginoon. So, sa atin bilang Kristiyano, huwag natin babaliwalain ang kapangyarihan ng Diyos sa ating buhay. Amen? Kung ano man yung mga natamo natin ng mga pagpapala, ano man yung mga natamo natin na natutunan natin o pinakita ng pag-ibig ng Diyos sa atin, ipatutuo natin. Amen? Patutuo natin para marinig ng iba at ang iba naman ay mabago din. Amen? Ako po nagpapatutuo sa inyo mga kapatid nung time na wala pa akong Panginoon, talagang iba po yung naging bisyo ko, no? Marami po akong naging bisyo, no? Dahil ang trabaho ko po dati sa Pilipinas, construction po ang trabaho ko, no? Kung saan construction ako napupunta, kung saan ang project ako napupunta, kung sino-sino ang pinakikisamahan ko, at kung ano-anong klaseng droga ang naranasan mo, no? Dahil sa wala akong pagkakilala pa noon sa Panginoon at nasa kapangyarihan ako ng demonyo, no? Supurihin ang Panginoon dahil nakilala ko ang Panginoon at ako ay ginagamit sa kanyang basal. Palakpakan natin ang Panginoon. So, ganun din po sa ating lahat. Lahat po tayo ay gagamitin ng Panginoon. Amen? O ano yung naging hangad ng taong pinagaling, no? Ano yung naging hangad niya? Hindi niya binaliwala yung kapangyarihan ng Diyos. Ano yung naging hangad niya? Nais niya sumama sa ating Panginoon. Amen? Yan yung naging hangad niya. Amen? Tapos, sa pang-apat, ano yung ginawa ng Panginoon sa taong pinagaling? No? Ano yung sinabi ng Panginoon? Sabi niya, humayo ka sa verse na to, 19. Sabi niya, humayo ka at ipaalam mo ang ginawa sa iyo ng kapangyarihan ng Diyos. Amen? Amen? So, kailangan humayo tayo at ipaalam natin ang ginawa sa atin ng kapangyarihan ng Diyos. Okay, pang-lima. Ang naging hakbang ng taong sinasabihan ng demonyo ay na pinagaling. Ano yung naging hakbang niya? Ibinahagi niya ang salita ng Diyos. Siya ay umalis, no? Pumunta siya doon sa kanyang lugar at pinamalita niya yung kagalingan na ginawa sa kanya ng Panginoon at kapangyarihan ng Panginoon. Okay. Conclusion. Revelation 3:20. Bakit ito po yung ginamit kong conclusion? Bakit ito po yung ginamit kong conclusion, mga kapatid? Sabi dito, ang Panginoong Hesus ay higit na makapangyarihan sa lahat. Amen? Sa lahat ng mga demonyo, sa lahat ng sinasabihan ng demonyo, mas makapangyarihan ang ating Panginoon. Amen? At kapag siya ay tinanggap natin bilang tagapagligtas, maging tayo, taglay din natin ang kapangyarihan ng Diyos. Amen? Kaya din natin magpalaya ng masamang espiritu. Amen? Kaya natin patawarin ang mga nagkasala sa atin. Amen? Amen, mga kapatid? Kaya ang Panginoon, mga kapatid, palagi siyang kumakatok sa ating mga pinto. Amen? Sa pinto ng ating puso. Amen? Palagi siyang kumakatok. Amen, mga kapatid? Ang kailangan lang natin ay tanggapin siya. Awit po tayo, mga kapatid. Hallelujah. So, sabi niyan, ako ay nakatayo. Behold, I stand at the door and knock. If any man
hear my voice and open the door, I welcome. Amen? Ako ay papasok. Amen? Sa pintuan. Amen? Mga kapatid, ang Panginoon sa mga oras na ito ay nasa pintuan ng ating puso. Ano man mga kapatid ang ating nasa puso, nagawa ng kaaway, nagawa ni Satanas sa ating isip na hindi pa natin ay ihingi ng tawad. Nandito ang Panginoon, kumakatok sa ating puso. Lumapit po kayo at papanalangin po kayo. Kung ano man Panginoon, kung ano man mga kapatid ang nais ninyong hingin sa Panginoon, lumapit kayo at buksan ang inyong puso. Hallelujah. Ito ay sa unahan mga kapatid. Kung may sama kayo ng loob sa inyong mga magulang, kung may sama kayo ng loob sa inyong anak, kung may sama kayo ng loob sa inyong asawa, kung may sama kayo ng loob sa inyong kapatid, sa inyong kasama sa trabaho, sa inyong kaibigan, narito ang Panginoon sumakatok sa inyong puso upang kayo idalangin, upang kayo ipanalangin. Panginoon, sa aking mga kapatid na naandito, Panginoon, ano man ang kanilang nasa puso, nagawa ng masamang espiritu, pinalaalis namin ito sa kapangyarihan po in the name of Jesus, in the name of Holy Spirit. Oh, hallelujah. Sa aming mga kapatid na mga bago, hallelujah. Hallelujah. Lord, sinadalangin po ang kapatid na ito, Panginoon. Nanawa, Panginoon, siya ay magpatuloy, Panginoon, na makilala ka, Panginoon. Sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu, ingatan mo ang kapatid na ito, Panginoon, na huwag siyang makuha ng masamang espiritu ng gawa ng sanlibutan, ng mga bisyo dito sa itong silangan. Lord, patuloy mo, Panginoon, na itako ang kapatid na ito dito sa iyong iglesia. Hallelujah. Hallelujah. Sa kanyang pag-alis
sa aming puso. At ito po, Panginoon, ay magamit namin sa araw-araw namin pamumuhay. Salamat po sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Isang Espiritu. Amen. So, patuloy na tayo mga kapatid. Sa may huli ko ngayon tayo. Every first Friday po ng unang buwan, tayo po ay nagdaraos ng huling komunyon o ang ating pagkakilala ng pagkamatay ng Panginoong Yesus dahil sa krus dahil sa ating mga kasalanan. Mga kapatid, bago tayo mag-partake ng huling komunyon, ano man mga kapatid yung nasa puso natin, kung nakagawa na tayo ng kasalanan sa ating sa buhay, sa ating mga kapatid, sa ating mga kasama sa trabaho, sa ating mga boss, ihingi po natin ang sorry. Humingi po tayo ng tawad. Sagrado po ang huling komunyon ng katawan ng Kristo bilang pagtanggap ng pag-alaala natin sa Kanya. Kaya ano man yung mga pagigatan, ano man yung ating mga pagkakasan, ihingi po natin ang tawad sa Kanya. Taas po natin ang bread. Sapagkat tinanggap ko sa Panginoon ang ibinigay ko naman sa iyo, na ang Panginoong Hesus ng gabing siya'y pagkanulo ay tumangkot ng tinapay. Yes, Lord God. Lord, minsan pa, Lord, tinatas po namin sa Lord. Ang tinapay na to, Lord, na nagbibigay ng buhay, Lord, sumisumbilo po sa inyo, Lord. Lord, salamat po sa iyong katawan na nabayubay, Lord, sa krus ng Kalbaryo, Lord, upang bayaran ng buo ang aming mga kasalanan, Lord. Lord, maraming salamat po, Lord, sa buhay na pinagkalob mo sa amin, Lord. Kaya, Lord, tanggapin mo po ang pinakamatas na papuri, pasalamat pagsamba sa tayong pangalan, Mama. At nang siya ay makapagpasalamat ay kaniyang pinagputol-putol at sinabi, ito'y aking katawan na pinagputol-putol dahil sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Partake po natin. Taas po natin ang saro. At gayon din naman, hinawakan ang saro pagkatapos ng maghapon na sinabi, Yes, Lord, hallelujah, Panginoon. Patuloy kami nagpupuri, nagpapasalamat, Lord, sa iyong kabutihan, Lord, sa iyong pagliligtas sa amin, Lord. Lord, ang buhay na ito, Panginoon, Lord God, ay sumisimbolo, Lord, na dinaalala namin, Lord, ang iyong sakripisyo, Lord, wagas na pag-ibig sa bawat isa, Panginoon, Lord God, na sa pamamagitan ng iyong dugo na dumalak sa krus ng Kalbaryo, Panginoon, Lord God, ay iyon ang nilinis, Lord, ng aming mga kasalanan, Lord, at kami yung niligtas sa tiyak na kamatayan, Panginoon, Lord God. Salamat, Lord, sa iyong dakilang pagmamahal, sa iyong papuri, pasalang pagsamba. Jesus name. ang sarong ito'y siyang bagong tipan sa aking katawan, sa aking dugo. Gawin ninyo ito sa tuwing kayo'y magsisiinom sa pag-alaala sa akin. Partake po na. Sapagkat sa tuwing kakain ninyo ang tinapay na ito at iinumin ninyo ang saro, ay inihahayag ninyo ang pagkamatay ng Panginoon hanggang siya ay dumating. Sa iyo po ang pagpapala ng Panginoon.